Okay, mapagpalang araw po sa lahat sa mga tagapakinig. Ito po ang pagpapatuloy ng ating talakayan na natapos ni Miss Joanne Estino. Okay, sa asignaturang Estruktura ng Wikang Pilipino. Okay, bilang pagpapatuloy ng ating talakayan, ako ay naririto para ihandog muli ang ikalawang bahagi ng aming tinalakay na paksa ni Binibining Joanne Estido. Kaya ako po muli ang inyong tagapagdaloy, Ginoong Carl B. Membrete, MAT Pilipino, mag-aaral. Okay, ang paksa po na tinalakay ni Miss Joanne ay ang Hispanismo sa wikang Pilipino. Okay, ito po ang ikalawang bahagi ng ating pag-uusapan. Okay, ang antas morpolohiko. Ano nga ba ang antas morpolohiko? Okay, pagka sinabing morpolohiko o morpolohiya, ang morpolohiya ay salita at pag-aaral. Pag-aaral sa pagbuo ng salita. By dalawang salita po siya. Pagka sinabing morpo, salita at aral, lohiya o logic, yun naman ay tumutukoy sa pag-aaral sa pagbuo ng salita. Morpolohikal. Okay, ang morpolohikal ay ang tawag sa pag-aaral ng istruktura ng mga salita at ng relasyon nito sa mga iba pang salita sa wika. Sa linguistika, kilala din sa katagang palabuuan. Okay, palabuuan. Pagka sabing palabuuan, ito'y salita na kung saan ating sinusuri kung paano nga ba nabubuo ang salita. Kapag tayo bumigkas ng salita, maaaring maiba ang kanyang kahulugan batay sa ating pagkakabigkas, batay sa diin, naiiba ang kanyang kahulugan. Bagamat may pagkakapareho ang mga salitang iyan, kapag naiba ng tunog o pagkakabuo, ay naiiba din ang kanyang kahulugan. Tawag sa pag-aaral kung paano ang bawat bahagi ng salita ay pinagsasama-sama upang makabuo ng salita. Kaya napakahalagang unit ng morpolohiya sapagkat isang titik lamang, isang salita lamang ay maaaring mabago ang kanyang kahulugan. Okay, morpolohikal, malaki ang naging impluensya ng mga mananakop sa ating bansa. Hindi lamang sa kultura, kundi maging sa ating wika. Alam naman natin na ang mga Espanyol ay may malaking bahagi sa pag-aaral ng ating wika sapagkat sila ang higit na naka-impluensya sa pagpapaunlad ng ating wika. Marami nga sa mga wikang ating ginagamit ay mga wikang Kastila rin na kung saan ay ating nang kinuha, ating nang hiniram bilang ating wika. Kaya bawat wika na tututunan ng mga Pilipino ay maaari din maging bahagi ng wikang Pilipino na sadyang napakalaki ng impluensya para makapagbigay daan na mapaunlad ang ating wika. Maraming salita sa wikang Pilipino ang nagmula sa wikang Kastila o Espanyol dahil ang aking sinabi kanina. Bagamat mula sa kanila ang orihinal na salita, ginamit ito ng mga Pilipino ayon sa sariling kayarian ng ating wika. Kaya nga tayo may iba't ibang klaseng pag-aaral dito para mas mapaunlad pa ito o mabigyan ng halaga ang mga salitang nabubuo sa bawat paglipas ng panahon. Ang wika ay dynamic. Pag sinabing dynamico, ang wika ay buhay. Buhay na kung saan bawat pagdaan ng panahon, umuunlad ng wika, may nanganganak na wika, at mayroon pang mga wikang sumusulpot na kung saan dumaragdag sa bokabularyo ng Pilipino. Ito naman ang mga salitang hiram sa Kastila. Halimbawa ay ang mga sumusunod. Sa unang hanay na inyong makikita sa unang column, hiram na titik. Ito yung mga hiram na titik na nadagdag sa ating alpabetong
Pilipino na kung saan ito'y tinalakay ni Miss Joanne's ortografiya. Okay, ilan sa mga hiram na titik kaya mga sumusunod? Yung C, CH, F, J, L, Nye, Q, R, V, X, at Z. Sa titik Tagalog naman ay meron siyang katumbas sa tunog, kagaya ng ka, sa, tsa, sa, pa, ha, ya, ya, nye, ka, ra, ba, ka, sa, at sa. Okay, salitang Espanyol at baybay Tagalog. Hindi nagkakalayo ang dalawang iyan sapagkat pagdating pa lamang sa pagbigkas ay may pagkakahalintulad ang tunog, pero iisa lamang ang kanyang kahulugan. Halimbawa, kalesa, sine. Sa Pilipino, kalesa, sine, na bago lamang. Dati ay letrang C na hiram na salita, pero sa wikang Filipino sa Tagalog ay pinilitan siya ng ka at sa, na kung saan ating makikita na hindi consistent ang paggamit ng hiram na salitang C sapagkat maaari siya maging tunog ka at maaari maging tunog sa. Sunod, cheque, chinelas. Pwede rin cheque, sinelas. Pagdating naman sa wikang Filipino. Yung CH ay pwedeng maging cha, pwedeng maging sa. Kaya yung cheque, cheque, chinelas, sinelas sa Filipino. Fiesta, pista. Yung pa ay maaaring gamitin pamalit sa irang na salita na F. Fiesta, magiging pista. Hota, hota para sa H. Yung ya at ya, bilyar, bilyar. Kabalyo, kabayo. Banyo, banyo. Keso, keso. Okay, para naman sa Q. Yung Q ay maaari maging tunog ka. Mula sa kwe, magiging ka. Keso, keso. Barikada, barikada. Bentana, bintana. Na kung saan yung V ay tunog ba na kaya ginawa siyang B, bintana. Okay, experiment. Xylophone o xylophone. Eksperimento, xylophone. Okay, zapatos, sapatos. Yung Z ay pwedeng maging tunog S o sa. Kaya yung mula sa zapatos, magiging sapatos. Okay, kung ating mapapansin mga kabayan, ang inyong nakita ay ang paggamit ng mga hiram na titik at paggamit ng ating sariling titik na kung saan nagkakapareho sila sa tunog. Kaya nung siya ay ginamit sa wikang Pilipino, mayroon din siyang katumbas na mga titik. Kaya naman, hindi nagkakalayo yung kahulugan. Bagamat Espanyol ang ginagamit noong una, pero nung isinalin siya sa wikang Tagalog o Filipino, ay hindi naman nagkakalayo yung kanilang kahulugan at kanilang anyo. Sapagkat kapwa malapit ang dalawa, ang hiram na salita at ang titik Tagalog pagdating sa tunog at pagdating naman sa pagbibigay nito ng kahulugan. Maaari may pagkakaiba ng anyo, pero parehas naman ng kahulugan na ipinapahayag ng mga salitang iyan. Mapasalitang Espanyol o mapabaybayin pagdating naman sa wikang Tagalog o sa wikang Pilipino. Morpolohikal, bagong hiram na salita. Ginagamit din ang 8 dagdag na titik sa mga bagong hiram na salita mula Espanyol, Ingles at ibang wikang banyaga. Tandaan, mga bagong hiram, ang ibig sabihin hindi kailangang ibalik sa orihinal na anyo ang mga hiram na salitang lumaganap na nasa baybay ng mga ito alinsunod sa abakada. Halimbawa, hindi dapat ibalik ang F ng orihinal na forma sa Espanyol dahil ginagamit ng matagal ang forma pati ang mga derivatibo nitong formal, informal, formalismo, formalidad, deformalidad at iba pa. Hindi rin dapat ibalik ang pirma sa firma, ang bintana sa bentana, ang kalye sa kalye, ang cheque
sa tseke, ang pinya sa pinya, ang hamon sa hamon, ang eksistensiya sa eksistensya, ang sapatos sa sapatos, sapagkat ito'y ginagamit na natin ating nakasanayan, pareho lamang kanilang kahulugan, nagkakaiba lamang sila ng forma at batay na rin sa kung paano natin sila gagamitin. Ang mahalaga naman pagdating sa wikang Pilipino, nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, kaya mahalaga pa rin na ating pagtibayin na lang, pag-ibayuhin kung ano yung ating nakasanayan. Pero dapat doon tayo sa tama, doon tayo sa mas kapaki-pakinabang at mas nauunawaan ng ating kinakausap. Okay. Mahalagang mohon hinggil sa mga lumang salita kay mula Espanyol ang mga nakalista sa Diksyonaryo Tagalog-Hispano 1914 ni Pedro Serrano Lactau hanggang sa mga entry sa Diksyonaryo Tesauro Pilipino-Ingles 1972 ni Jose Villa Panganiban. Nakatanghal sa inilistang mga lumang hiram na salita mula Espanyol ang naganap na pagsasaabakada ng mga tunog na banyaga, gayon din ang pagbaluktot sa anyo ng mga orihinal na salita, gaya sa bakasyon, bakasyon, kabayo, kabalyo, kandila, kandila, puwersa, puwersa, lechon, lechon, lisensya, lisensya, sibuyas, sebolyas, silahis, selahes, zona, zona, komang, manko, kumusta, como esta, porque, porque, at libo-libo pa sa Bicol, Bicolano, Ilonggo, Kapampangan, Pangasinense, Cebuano, Tagalog, Waray, at ibang wikang katutubo na naabot ng kolonyalismong Espanyol. Okay, dyan pa lamang kita-kita na natin ang maigting na impluwensya ng Espanyol sa ating iba't ibang wika, iba't ibang dialekto ang ating ginagamit. Bagamat ang wikang Filipino ay iisa at mayroong pagkakaiba-iba pagdating sa mga variety, magsalita ka ng Tagalog, magsalita ka ng Waray, ng Cebuano, ng Ilocano, yan pa rin ay tumutukoy sa wikang Filipino. Pero bawat aking nabanggit ay mayroong impluwensya ng mga Espanyol. Hindi natin kailangan pang baguhin yan. Ang mahalaga lamang dyan ay nagagamit natin yung mga hiyang na salita ngayon ay atin ang inangkin bilang ating wika sapagkat siya'y bahagi na ng ating wika at ng ating pinag-aaralan at ng ating sinusuri. Okay. Di binagong-bagong hirap. Ngunit pigilin ang pagbaybay paabakada sa mga idinagdag ngayong salita mula sa Espanyol. May tuturing na bagong hiram ang mga salita na hindi pa matatagpuan sa dalawang binanggit na diksyonaryo. Halimbawa, maaaring hiramin ng buo at walang pagbabago ang football, fertile, fossil, disa, vertebra, zigzag. Samantala, dahil sa 8 dagdag na titik, maraming salita mula Ingles ang maaaring hiramin nang hindi nangangailangan ng pagbabago sa spelling gaya ng fern, folder, jam, jar, level, na hindi dapat bigkasin mabilis kagaya ng level, gaya ng ginagawa ng mga nag-aakalang isa itong salitang Espanyol, gaya ng envoy, develop, zigurat, o zip. Kaya maging sa English din ay may malaking impluensya pagdating sa pagbuo ng salita o ng ating wika. Sapagkat bukod sa mga Espanyol ay humihiram din tayo ng mga salita mula sa English. Kaya halimbawa na lamang ang application. Pwede siya maging aplikasyon. Halimbawa, evaluation sa English, pwede siyang gawing evaluation. Okay, dun pa lamang sa pagbigkas ay tatanggap-tanggap na rin siya sapagkat nagkakaunawaan naman. At bukod pa dito, kahit binaybay lamang natin yung tunog sa English papunta ng wikang Pilipino,
ay katanggap-tanggap na rin siya sapagkat yan naman ay bahagi ng pagpapalitan at paghihiraman ng wika sa ibang wika. Nagkakaroon siya ng koneksyon sa bawat isa. Pagka ginamit ko siya sa Ingles, ginamit ko sa Pilipino, sa pamamagitan ng pagbigkas, pag-produce o pagbibigay ng tunog na makahulugan, ito ay makapagbibigay linaw pa rin o makapagbibigay pa rin siya ng isang kahulugan sa paraan kung paano tayo bumigkas. Okay, kaya nga siya tinawag na di binagong bagong hiram sapagkat yung hiniram natin ay di natin kailangan pang baguhin sapagkat siya naman ay katanggap-tanggap bilang hiram na salita pagdating sa ating wika. Okay, problema sa C, Nye, Q at X. Gayunman, mapapansin sa mga binanggit na halimbawa ng bagong hiram na salita na hindi pa ginagamit ang lahat ng dagdag na titik. Walang halimbawa ng hiram na salita na may mga titik C, Nye, Q at X. Bakit? Narito ang paliwanag. Isang magandang simulaing pangwika mula sa baybayin hanggang abakada ang pangyayaring iisang tunog ang kinakatawan ng bawat titik. Sa kaso ng C, problema ang pangyayari na may dalawang paraan ito ng pagbigkas na maaaring katawanin ng ka o sa. Kagaya ng aking binanggit kanina, yung keso ay may tunog ka. Yung C, halimbawa, yung cheque, pwedeng maging cheque. Yun yung sa ibang mga halimbawa ng salita. Di ba nagkakaroon siya ng confusion o pagkalito sa mga bumabasa. Kasi ang C nga ay pwede siyang maging dalawang tunog. Pwedeng ka o sa. Halimbawa, ang ka, ang tunog nito sa unang titik. Halimbawa, kotse. Samantalang pagka siya ay nasa Espanyol, siya ay kotse, letrang C ang ginamit. Ngunit sa naman, ang tunog na unang titik ng syudad ay siyudad. Okay, ibig sabihin nito, depende pa rin kung anong salita ang ating bubuin gamit ang letrang C na hiram na salita. Maaari siya maging tunog ka, maaari siya maging tunog sa. Depende sa pagkakagamit o pagkakabuo ng salita. Okay. Sa kaso ng Nye, napakalimitado kahit sa Espanyol ang mga salitang nagtataglay ng titik na ito. Ang ilang salitang pumasok sa Pilipino ay natapatan ng Nye o yung NY, Naya, Nya, gaya ng Donya. Sa Donya, Nye ang ginagamit pero ginagamitan siya ng NY na yung Donya. Ang Pinya, Pinya. Banyo, Banyo. Sa kaso naman ng Q at X, may palagay na hindi isahang tunog ang mga nabanggit na titik nagiging kwa o kya ang Q at KS ang X. Sa gayon, tulad ng nabanggit sa nakaraang slide, ginagamit lamang ang mga ito sa mga pangalang pantangit, kagaya ng Quintos, kagaya ng Quinto, kagaya ng Circes, at katawagang technical at iba pang agham, gaya ng clearance at X-ray. Ibig sabihin, yung Q at X, pwede siyang makita o mabasa sa mga pangalang pantangi o yung mga proper names, gaya ng ating mga pangalan. O kaya naman ay sa mga technical at agham na termino, kagaya sa agham, matematika, at iba pa. Kapag humiram ng pangalang pambalana at nais i-respell o baguhin ng baybay, ang ginagamit noon pa sa abakadang pagsulat ay ang katumbas ng tunog ng Q at X. Ang kway nagiging ka o kay sa mula Espanyol na keso magiging kwa sa mula Ingles na quit o quit. Kya, barbecue, Q, barbecue. Ang X naman ay tinatapatan noon ng KS gaya ng
extra, express, expression, at iba pa. Kaya ibig sabihin, tunog pa rin. Sa tunog pa rin siya nakapokus. Kaya kung anong katumbas sa tunog nung titik na hiram na ginamit. Bagamat bibira lamang gamitin yung mga huling nabanggit na mga hiram na salita, ay kailangan pa natin maingat sa paggamit ito kung paano siya bigkasin ng tama. Okay. Ilang salinlahi man ang dumating, wika natin ay paigtingin. Atin itong gamitin at pagkamahalin. Okay, lumipas man ang maraming panahon, dumaan man ang maraming ayugto sa ating buhay, sa pag-aaral ng wika, ating pakatandaan na ang wika ay salamin ng ating kultura. Salamin ng bawat panahong dumaraan. Ito'y ating pahalagahan, laging gamitin para manatiling buhay at mayabong ang ating wikang Pilipino. Ngayong araw na ito ay inyong napakinggan, inyong natunghayan kung paano nga ba nagbabago ang wika sa paglipas ng panahon. Sa bawat panahon ay may nabubong wika. Sa bawat panahon ay may nabubong salita na kung saan ay ating hinihiram, ating ginagamit bilang bihikulo ng ating makikipagtalastasan o pakikipag-usap sa ating kapwa upang tayo ay magkaunawaan. Dahil ang wika ay buhay, ang wika ang ating buhay, at ang wika ang ating pagkakakilanlan. Okay, aral na aking iiwan para sa mga tagapakinig gaya ng aking nabanggit kanina, ating mahalin ang wika, ating ipagmalaki ang ating sariling wika, at ating gamitin ang wika para manatili siyang buhay sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino. Okay, ito po aking sanggunian, puaksapot, mga pinagpunan na mga impormasyon sa aking tinalakay ngayong araw na ito. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig.